Yan, magandang araw mga kahimas. Siyempre meron tayong Toyota Fortuner. So dinapkul na yung video, gawa na meron tayong copyright sa kabilang bahay. Meron tayong steering wheel repair, leather. Ayan, naparepair natin sa mga upholstery shop. Ayan po siya, nabuog na yung, or nasira na yung kanyang leather. Kaya sa mga baguhan ay pwede nyo iparepair sa mga upholstery shop if in case na merong sira ang inyong leather steering wheel. Pwede po yan mga kahimas. So pinarepair ko yan. Then bago ko tanggalin yan, hinugot ko muna yung negative tsaka positive ng battery, yung kanyang manibela. At syempre lagyan nyo rin ng tape yung kanyang clock spring para hindi umikot or maputol ang kanyang clock spring. So ayan mga kahimas, ginamitan ko siya ng 19mm socket terminal. Then gagamitan ko siya ng WD-40 kasi ano yan mga kahimas, ang makapit yan. So kailangan nyo lagyan ng WD-40 para matanggal after nyo magtanggal ng nut 9mm syempre. Okay, so ayan, kalug-kalugin nyo lang mga kahimas, left and right para lumuwag. Make sure na ingatan nyo syempre yung kanyang terminal socket na maputol. Okay, syempre mga kahimas, bago nyo mahugot yan, kailangan nyo muna tanggalin yung kanyang airbag sensor or yung buong airbag bago nyo mahugot yung steering wheel. Syempre tanggalin nyo yung negative at positive ng battery, yung connection, para iwas sabog ng airbag. Okay, ayan, para sa mga baguhan ay lagyan nyo rin ng tape ang kanyang clock spring para di umikot. Once na umikot po yan, ay pwede yan maging dahilan ng pagkaputol ng clock spring. Ayan, so nabaklasan natin. Ayan siya mga kahimas, nasira na yung kanyang leather. So kailangan natin ipa-repair sa mga upholstery shop. Meron po nyan, nagre-repair po sila nyan sa mga upholstery shop. Para sa mga baguhan ay meron pa yang remedyo. So baklasin nyo lang yung steering wheel or manibela, then dalahin nyo sa upholstery shop. At syempre wag nyo ibagsak yung manibela para hindi masira yung ibang parts. Okay, kaya mga kahimas, so atin na siya ikakabit yung manibela. Shoutout po sa inyo. Ingat po ang lahat, lalo sa mga nagmamaneho, ingat po kayo. Ayan mga kahimas, yung clock spring, at iwasan niyo na umikot para hindi maputol. Okay, kailangan naka-center. Lagay nyo ng tape guide para hindi umikot, katulad ng aking ginawa. At Toyota Fortuner. Okay, shoutout po pala sa ating mga commentator dyan, mga bagong subscriber. Salamat po ng marami sa inyo. So kailangan mga kahimas, naka-center lang yung kanyang clock spring pag kayo nagkabit ng manibela. At iwasan niyo na maipit yung clock spring or yung kanyang mga harness cable para hindi magkaroon ng aberya. Okay, mahirap na, baka maputulan kayo ng clock spring mga kahimas. Yan, yung kanyang socket terminal pati ng busina. Kaya maging maingat lamang po, at bago kayo magbaklas sa manibela or airbag ay tanggalin nyo muna yung negative tsaka positive ng battery para safety first tayo mga kahimas, iwas aberya. Ayan, then para sa mga baguhan, meron po ako yung tutorial sa aking channel, more on engine wash tutorial. Maaari nyo bisitahin ang aking YouTube channel. Ayan, more on engine wash mga kahimas. So ayan, mag-aalis muna tayo ng nut 19 bago natin ikabit yung kanyang manibela or steering wheel. Okay, at ingatan nyo po na bumagsak ang kanyang airbag para hindi magasgasan or magkaroon ng aberya or sira. At sa mga gusto magbaklas, meron po yung dalawang tornilyo sa ilalim, left and right.
screw or Allen wrench, meron po yan. Sa ilalim po ng manibela, sa likod ng manibela, meron po yan. Para sa mga magbabaklas or mag-DIY. Una, tanggalin nyo muna yung negative tsaka positive ng battery. Pangalawa, syempre yung airbag or yung tornilyo sa ilalim na dalawa. At syempre yung socket terminal, kailangan nyo hugutin bago nyo gamitan ng 19mm socket. At pwede nyo hugutin yung manibela. Syempre lagay nyo ng WD-40. Katulad ng ginawa ko kanina, kinalog ko muna. At pag inyong kinabit, syempre kailangan naka-center din. Meron po yung guide. Arrow sa kanyang clock spring. Okay? Ayan. At syempre mga kaimas, bago nyo isalpak yung kanyang airbag, make sure na nakasalpak yung kanyang nut. 19mm, okay? Kaya double check lagi ulit sa ating mga gagawin. Tandaan po natin yan para sa mga baguhan. At para sa iwas sabog ng airbag. Ay doble pag-iingat lamang po. So napakasimple niya mga kahimas, kayang-kaya nyo yan. Basta tanggalin nyo lang yung battery, yung negative tsaka positive. Para matanggal nyo yung airbag, din syempre para iwas sabog. Then yan, hipitan natin yung katamtaman lang para hindi ma-lost thread. So ayan mga kahimas, kabit na natin yung kanyang airbag. Dalawa lamang po ang socket, isa sa busina tsaka sa airbag, at dalawa lamang po ang tornilyo niyan.